Okay, so tuloy natin yung ating topic sa velocity analysis. Now, bibigyan ko muna kayo ng konting introduction doon sa velocity analysis using given yung mga centros. Now, for example, meron tayong fixed point dito or fixed axis, and then we have a crank. For example, yung sentro natin dito, tawagin natin na sentro 1, 2. And then ito naman ay crank 2. And then ito ay sentro 2, 3. Okay. And then, for example, yung crank natin na ito ay umiikot ng counterclockwise. For example, meron siyang N or ewan ko kung anong notation yan sa libro natin. Pero ang N is maliit ata na N yung ginagamit. N, that is in revolution per minute, for example, or kung minsan ginagamit yung W na maliit, or yan yung angular speed in radian per seconds or radian per minute. Okay, pwede rin yung ganyan. Ito, pwede rin namang RPS. Okay? Ayan. Ngayon, ang velocity ng isang sentro ay palaging perpendicular doon sa kanyang pivot point. Okay, yung pivot point, palagi yung yung sentro na mayroong 1, yun yung palagi nating pivot point. Kumbaga, so kung mag-ano tayo, yun yung ginagamit natin as pivot point kapag nagko-compass tayo. Okay? So always perpendicular yung velocity ng sentro with respect doon sa line na nagdudugtong sa sentro na yon papunta doon sa kanyang pivot point, which is 1, 2. Ayan. Kung ano yung direction ng rotation, kung counter, ganun din yung direction ng velocity vector. Ayan. Oops. That should be perpendicular 90 degrees. Agree kinetic drawing. Ayan. So, ganyan yung direction ng velocity ng 23. Okay. Perpendicular dito sa line na nagdudugtong kay sentro na yon papunta doon sa kanyang pivot point. Always perpendicular. Now, kung kukunin natin yung velocity ng 23, for example, that is equal to the length ng sentro na yon papunta sa kanyang pivot point. Tunayin na lang natin yung 1, 2. Yung distance to distance from 1, 2 to 2, 3 multiplied by the angular velocity. Or kung babalikan natin yung ating dynamics, that is equal to the radius multiplied by the angular velocity. Naalala pa yung ating dynamics? Okay. So, yung distance natin dito, pwedeng yung ito ay inch, feet, and so on, Okay, yung angular speed natin, binigay ko naman na yung unit. Now, meron din tayong ginagamit na scale kung minsan. For example, KS. Sabi ng sabi ng KS? For example, 1 inch is equal to 1 feet. Okay? Ang ibig sabihin niyan, ang 1 inch sa drawing natin, in actual 1 feet. Ganun yan. Okay? Kung minsan, may mga ginagamit din na 1:2, mga ganon. Ano pa ba? Ibig sabihin niyan, yung 1 inch sa drawing, in actual 2 inch, parang ganon. Okay, KS. Then, we have also KB. Introduce ko na yung KB natin. KS stands for scale, space scale, or yung size. Then sa KB naman, velocity scale ang ibig sabihin ng KB. Okay? For example, 1 inch is equal to 100 inch per second. Ibig sabihin yan, sa drawing mo, kung sa drawing mo ang haba ng velocity, for example, ay 1 inch, so 1 inch yan. Yung kanyang velocity in actual ay 100 inch per seconds. And so on. Pwede rin namang 1 inch is equal to
100 feet per seconds. Okay, so magbigay tayo ng example ha. For example, yung distance natin from 1 to 2 at 1 to, for example, yung distance natin, yung subukan na lang pala natin yung ano natin, no? Yung drawing natin, diyan. Okay, ito yung assignment ninyo. So, measure na lang muna natin kung ano yung haba. Gawin na lang natin example to. So, yung 1 to natin, sa drawing ito ito ay, ano kaya to? O, 1 inch to, no? So, 1 inch, sige. So, maglagay na lang tayo dito ng scale muna. For example, ang KS natin, sa drawing natin, yan ay 1 inch. Then in actual, that is 10 feet for example. Okay? Ayun. Then, for example, sa ano natin, lagyan natin ng ano to, yung 1 to natin, ng angular velocity, no? So, for example, ang angular velocity ng crank 2 is equal to 10 radian, parang maliit 100 na lang, 100 radian per seconds. Okay? Then maglagay tayo ng kb mamaya. Solve lang muna natin to. So kung kukunin natin yung velocity ng 23, that is equal to the distance from 1 to 2 to 3. Okay, multiplied by angular velocity ng crank na yon. Okay, sabihin na lang natin yung 1 to 2 to 3. Okay, para ano dito, consistent tayo diyan sa mga numbers. Okay? So, yun na rin si ano, crank 2, no? Yan, si crank 2. So, kung kukunin natin ito, take note sa drawing natin yan ay 1 inch. No? So, but in actual, siya ay 10 inch. So, ilagay na lang natin yung unit natin dito. Sa drawing natin, 1 inch. But, i-multiply natin yan ng scale na sa scale natin, ang 1 inch is equal to 10 feet. So, magka-cancel to. Ayan. Multiplied by the angular velocity na 100. So, 100 radian per seconds. So, mangyayari niyan, ang velocity ng 2-3 natin ay magiging that is 1,000, no? So, 1,000 feet per second. Okay? Now, for example, kasi masyadong ano yung velocity natin, maglagay tayo ng kb. For example, ang kb natin, siguro, gawin na lang natin na ang 1 inch natin is equal to 500 feet per seconds. Okay? Ngayon, kung i-drawing natin yung velocity vector natin, gamitin natin yung kb na yan para maiano natin, para ma-estimate natin kung gaano kahaba. So, ang velocity ng 23 natin in inch ay magiging in inch, lagay na lang natin dito, in inches, ay equal sa yung actual velocity niya, which is 1,000 feet per second multiplied by yung scale natin na ang 500 feet per second daw natin is 1 inch. So magka-cancel to, magka-cancel yan. So sa drawing natin yan yung magiging 2 inch. Okay? Ayan. So balik tayo dun sa drawing Di pa pala natin na ilagay yung rotation. For example, ang rotation natin ay maglagay na lang tayo ng ikot. Okay. Magano na lang siguro tayo, clockwise, no? Baliktad. Ayan. So, lagyan natin ng arrow. Okay, so yan. So, ang rotation natin ay clockwise. Ngayon, yung velocity ng 2-3 natin, anong sabi ko kanina? Ang velocity ng isang sentro ay palaging perpendicular saan?
sa line na nagdudugtong sa kanyang pivot point papunta kay sentro na yon. Okay, so palitan natin ng kulay yung ano natin, velocity. Perpendicular, ano ang haba kanina? 2 inch. So sa actual drawing natin yan ay 2 inch. And perpendicular palagi. Yan, ang haba pala ng 2 inch natin Ayun. Anyway, ayan. Sige, so paki-drawing yung ating velocity vector 2, 3. And then lagyan din ng velocity. Velocity 2, 3. 2 inch yung ilalagay nyo sa drawing nyo. So since meron na tayong isang velocity, ang kailangan lang natin isang velocity vector, mahanap na natin lahat ng velocity ng any na centros dyan. Except yung mga mayroong 1. Kasi sabi ko nga kanina, any centros na mayroong 1 considered as pivot point or fixed point. So kapag sinabi nating fixed point, hindi yan gumagalaw. So 0 yung kanyang velocity. Next, for example, kunin natin yung velocity ng 2, 3, siguro 3, 4. For example, 3, 4. Sir, bakit naman 3, 4 yung isinunod mo? Okay, ganito yan. Anything kasi na na sentro na mayroong 3 at saka mayroong 2, pwede nang makuha. 2, 3 2, 3. Ngayon, ang sabi ko kanina, ang kunin natin yung 3, 4. Ano ba ang common number na mayroong kay 2, 3 tsaka kay 3, 4? 3. Ngayon, ang gagamitin natin as pivot point ay yung pivot point na mayroong ding 3. Which is 1, 3. Very good. Pwede rin naman kunin si 2, 5 agad Asan ba banda si 2, 5? Ito, dito pala si 2, 5. Or, si ano pa, pwede pang si anything na may 2 tsaka 3, pwede nang makuha. Okay, so unahin na lang muna natin si 3, 4 So sabi natin kanina, si 2, 3 kasi at saka si 3, 4, ang common number na meron sa kanila ay 3. And then si 3, 4 tsaka si 2, 3, ang gagamitin nating pivot point ay yung sentro na mayroong 3, which is 1, 3. So ang gawin natin, ilipat-lipat lang natin. Pwedeng ang ilipat ay si 3, 4 or pwede rin naman ang ilipat ay si 2, 3. Para mas malinis, ilipat na lang natin si velocity vector 2, 3 doon sa may line na nagdudugtong kay 1, 3 tsaka kay 3, 4. Okay, so gamit tayo ng compass, siguro ibang kulay naman para doon sa compass. Ano na lang siguro, cyan. Ayan. So gamit ang compass, kunin natin yung 1, 3 as pivot point. Sabi ko nga pivot point yan pivot point. And then, idugtong natin dito kay 2, 3. Ay, baliktad. Dapat doon pala. Ulit. Tama, no? Pivot point si 1, 3. Tapos ito yung ating ayun, compass. Dapat pala circle na lang yung ginamit ko, no? Kasi buo din lang pala yung ilalabas niya. Yan. Delete ko na lang yung iba. Okay? Ayan. Yung sobra tanggalin ko Ayan. Okay. So, kopyahin lang natin si 2, 3. Kanina, kung ano ang measurement dito, yun din lang yung measurement natin dito. Ayan compass. Ginamit natin yung 1, 3, ito, as pivot point. Then, gumawa tayo ng arc. Okay? Yung arc na yon pinagdugtong si 2, 3, tsaka yung line na nagdudugtong kay 1, 3, tsaka sa 3, 4. Okay? So, 2 inch na. So, yellow. Ang haba ng 2, 3 natin ay line 2, velocity vector 2, 3 ay 2 inch. So perpendicular always perpendicular sa line na nagdudugtong doon sa pivot point papunta doon sa sentro.
That is 2 inch. Ayan. So, ilipat natin dito. Ayan. So, kung ano ang haba nito, yun din yung haba niyan. Parang nilipat lang natin, ni-rotate, parang ganon. Okay? Always perpendicular doon sa line na nagdudugtong sa kanyang pivot point. Ayan, 1, 3. Papunta doon kay 3, 4. O, perpendicular yan ha. Kahit i-measure natin gamit ang protractor. Ito, tsaka ito, that is 90 degrees. So, yan. Sige. Sige, gawin nyo. Take note dilipat natin yung velocity vector 2, 3 para makuha yung ano? Velocity ng 3, 4. Ngayon, ang gawin natin, idugtong natin yung pivot point 1, 3 doon sa ibang kulay. Suklit. Gano'n na lang tayo. Idugtong natin yung pivot point 1, 3 doon sa end ng velocity vector. Ito, yung nilipat natin. Ayan. Lipat ko yung 2,6 lang. Dapat dito si 2,6. Ayan. Wait lang. Gawin na natin pati yung velocity ng 3, 4. Once na naidugtong mo yon, kapag naidugtong mo na yon, ang gawin mo, gawa ka ng line. From 3, 4. And then, papunta sa, i-intersect mo dito sa yung line na, ito, yung 1, 3, tsaka dun sa end nito. Diyan. Pero dapat, perpendicular din ito sa 1, 3, tsaka 3, 4. Perpendicular din. Ang gawin ko na lang, siguro ilipat ko na lang to, since na perpendicular naman na to. Ilipat ko na lang, kopyahin ko na lang, then ilipat ko dun sa 3, 4. Ayan, sakto. Parallel sila doon. I-cut ko to, i-intersect ko dito. Ayan, hanggang dun lang. Sakto parallel. Hanggang dun lang, ito. Yung intersection nito, yung blue, cyan line, tsaka yung yellow line, hanggang dun lang. I-ano ko na lang. I-tag dito. Kopyahin ko na lang para mas makikita natin. Ayan, ayan siya Ayan, ganyan. Okay, dapat pati pa pala yun. Sige, para mas maintindihan nyo. And then, ito kanina si green line. Nilipat ko lang para mas magets nyo. Yan. Yan, ganyan siya Nagkataon kasi na itong line na ito ay parallel doon sa connecting rod, no? Yan. So ito na mismo actually yung velocity ni 3, 4. Yan. Yan na mismo. Yung haba pero ililipat pa rin natin yan doon. Ang galing naman, nagkataon na parallel doon. Yan. So yan na actually yung velocity ni 3, 4. Ilagay nyo dun sa drawing nilipat ko lang para mas maintindihan ninyo. Ayan. Nilipat ko lang dito sa gilid para maintindihan ninyo. Kasi nga parallel dito baka nyo magets. Okay, saan ko kaya ilalagay yung velocity ng 3, 4 na yan? Ang dami na. Lagyan natin ng arrow. Okay? Lipat ko lang doon. Ayun. Okay. Sige. So meron na tayong isang sentro na, dalawa pala. Dalawa, no? Gamit ang 2, 3, nakuha natin yung 3, 4. So lahat ng merong 3. Kunin natin. Para minsanan, lahat ng 3. Next, ano pa yung pwedeng makuha gamit ang 2, 3, 3, 5? Unahin na lang muna siguro natin yung 3, 6. Mas malinis doon
So, ganun din, pwede namang ilipat si ano, magulo kasi kapag ililipat natin si 36 dito eh. Ito, sige, pakita ko sa inyo kung paano. Pwede nating ilipat actually si 36 dito sa line na nagdudugtong kay 13 tsaka sa ano. Ito, pwede nating ilipat dito oh. Dito banda, dito banda. C36. Kaya lang, magulo na kasi kapag dito natin ilalagay eh. Ang gawin na lang natin, ano na lang ang ilipat natin. Tawag dito, si 23 na lang. Ilipat natin doon sa tapat ng 13 tsaka 36. Dito. Ayan. Oops. Doon. Kailangan palang i-extend to para ma-intersect. Ayan. Okay? So, si 23 lilipat natin dito. I-rotate pala, hindi ilipat, no? Okay, so pag-drawing ako ulit ng vector 23 na ang haba ay 2 inch. Perpendicular dito, perpendicular. Ayun, yung perpendicular, yun. So, yun yung haba. Okay, yung intersection, doon natin lalagay sa intersection. Dito banda. Ayan. Lipat ko na lang muna tong 1/6 infinite na yan. And then, same process. Anong sunod? I-connect natin yung end ng nilipat natin doon sa pivot point. Ito, tsaka yung C, yon. Okay, tanggalin ko pala to, no? Ayan, wala yon. And then next is, kay 36, gawa tayo ng line parallel dito, no? Parallel dyan. Or perpendicular sa line na ito. Okay? So, line. Yellow. Lahat ng velocity, yellow. Ayun. Oops. Oops. Yan. I-cut ko lang. Doon. Yun na mismo yung velocity ng 36, oh. Ito na mismo. Ayan. So, ganun lang yung proseso. Yun. Lipat-lipat lang, di ba? Lipat-lipat lang natin. Kung ano yung velocity na meron na, lipat-lipat lang. Pwede namang ilipat si ano pala, yung si 3-4. Pwede rin naman si 3-4 ilipat natin doon. Same method. Kaya lang kasi si 2-3 na lang. Para mas malinis. Now, yung 3-5 na sinasabi ninyo kanina, ito yung banda, no? Pwede nating magamit yung 3-6 mismo para makuha yung 3-5. Kasi nga, 3-6 saka 3-5, may common number sa kanila. Which is 3. So, gawin na lang natin, ilipat na lang natin si 3-5 din dito. Yung 3-5 natin, nasan si 3-5? Ang 3-5 natin, gamitin natin si 1-3, no? Kasi yun yung common number sa kanila. Ayun. Ay! Halos parehas kay, 3-6, no? Ayan, may konting, so doon si 3-5. So, si 3-5 natin ay doon banda, ang haba niya ay ito na lang. Mas maliit ng konti, no? Okay, so yan yung haba ng velocity ng 3-5. Ito yun, no? Pero wag natin ilagay diyan mismo yung velocity ng 3-5. Ilagay natin doon sa sentro, 3-4 ay 3-5. So, ang gawin natin, i-measure natin to kung gaano kahaba. Gaano ba kahaba to? Measure natin yan. And then, 1.4147. Yun lang, patay.
Mahirap naman hanapin yan sa ruler. Ang gawin mo, convert mo ng mm. No? Okay, 1.4147. 1.4147. Ilipat natin dito sa 3.5. Basan pa si 3.5 dito? 1.4147. Perpendicular dapat dyan. 1.4147. Ayun. So, ito na talaga yung dito natin ilalagay yung velocity ng 3.5 talaga. Sa may 3.5 mismo. Dilipat lang natin doon para makuha. Ayan. Ayun na si velocity ng 3.5. Ayun, nagbasit yan. Ayan. 1.4147 kanina yon. Convert mo na lang ng mm, 25.4, multiply mo ng 25.4. Then, siya yung haba nito. Take note, perpendicular dito alan, yan o. Yung 3.5 natin, velocity 3.5, perpendicular dito sa 1.335 na line. Eh di sana pati si 3.4 na lang na, nilipat na lang natin dito para mas malinis. Lahat na lang sila dito. Dito. Pwede rin naman yon para minsanan sila dito. Mas malinis pag ganon. Anyway, kanya-kanyang diskarte naman yan. Okay, yung 3.5 pala, ito mismo no. Yay. Nalito ako dun ha. Okay, so palitan lang natin to, garot. Ito, mali yung dapat pala ay dito, tapos saan? Dito. Dito. Yun, dapat. Yun, sige hanggang dun lang. So, magbabago yung 1.4147 kanina, magiging yan ay 1.3231. Ayun. Then, convert nyo na lang into mm.